mga maling pag-unawa, maling puro-puro, maling pananaw at mga pag-aalinlangan. To the first of the two World Trade Center. 5 beses na sila الأربع يتسابقن في معاملة سامح ويطلبن Bibigyang linaw at kasagutan ng mga mangangaral ng Islam. Ito ang Ikaw at ang Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh muli sa ating mga kapatiran mga Muslims. Siyempre sa ating mga kababayan ng mga non-Muslim, isang mapayapa at magandang hapon po sa lahat ng mga nakakanood at sa lahat ng nakikinig sa atin pong sasaguting katanungan hinggil sa ikangay katanungan ng atin pong mga kababayang Pilipino na kung saan ay lagi po namang ikangay naitatanong ito ng karamihan po sa ating mga kababayan na ano ba ang Islam? O ano ang Islam? Ito pong Islam na ito mga kababayan ay nakalulungkot na isipin sa atin mga kababayang non-Muslim, ang akala nila pagka sinabing Islam, ito lamang di umano o ito yung sinasabi nilang di umano ay reliyon ng mga kamusliman sa Kamindanawan, sa Saudi Arabia. Ito yung tanging inaakala ng ating mga kababayang mga non-Muslim. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang Islam, ito po yung reliyon mismo na kung saan ay ibinigay o ipinagkaloob po ng ating tagapaglikha. Pero bago po tayo dumako sa bagay na yan, mga kababayan, ay bigyan muna natin ng isa sa mga pakahulugan o bigyan muna natin ng pakahulugan ang katagang Islam. Ang Islam ay wikang Arabic. Isa po sa pinagmulang ugat na salita. Ang katagang Islam ay hango sa ugat na salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Kaya wag ho kayong magtataka kung bakit ang lahat ng mga tao na tagasunod nito, lahat ng nag-aangking tagasunod ng pananampalatayang Islam ay ginagamit po nila sa kanilang kapwa ang pambating Assalamu alaikum. Bakit po? Dahil ang ibig sabihin ay Assalamu alaikum, sumainyo nawa ang kapayapaan. Dito po hinango ang katagang Islam. Kaya ang bawat tagasunod nito ay ibinibigay ang pambati ng kapayapaan sa bawat pagitan o sa pagitan ng mga tagasunod nito dahil nagpapatunay na ang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Lingid po sa ating lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan na ito pala ang pinag-ugatan o pinagmulan ng katagang Islam sa wikang salam na ito. So kung bakit po kapayapaan ang kanyang isa sa mga pinagmulang pakahulugan, dahil ang Islam, ito po ay galing mismo sa ating tagapaglikha. Wala pong ibang o wala pong nilikha o walang tao na ikangay nagtatag ng pananampalatayang ito. Baka inaakala ng ating mga kababayan na ang Islam ay nanggaling o nagtatag lamang ay katulad nating mga tao o halimbawa na lamang ay tinatag daw di umano ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating paksa na ito, ang Islam ay
galing po sa Allah o galing po mismo sa ating tagapaglikha, batay po sa sinabi ng Allah sa banal na Quran. Dito po sa chapter 3 verse 19 ng banal na Quran na sinasabing ganito, Inna dina indallahil Islam. Sa kanya pong pakahulugan, sa malapit pong pagsasalin sa wikang Pilipino, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang tanging tatanggapin na lamang sa paningin ni Allah ay ang Islam o ang al-Islam. Ibig sabihin ang pananampalatayang Islam ang tanging tatanggapin sa kanya sapagkat ito ay siya mismo ang nagbigay nito. Madalas kong sabihin sa atin pong mga programa, kahit nung ako ay nasa radio, ay sinasabi po natin na kung ang Diyos ang tagapaglikha, ang lumikha sa ating lahat, ang ibig sabihin ng Allah, ang tagapaglikha ng lahat ng bagay, pati na sa mga tao, palagay po ba ninyo hahayaan ng ating tagapaglikha na matapos niyang likhahin ang tao ay hindi na niya bibigyan ng panuntunan ng buhay? So, marahil hindi po pwedeng mangyari. Nalilikhahin lamang tayo ng ating tagapaglikha pagkatapos hahayaan tayo at hindi tayo bibigyan ng panuntunan ng buhay. Kaya naman po, ang ating tagapaglikha ay hindi pabaya. Ang Allah ay hindi pabaya para sa atin. Kaya naman po, ibinigay niya ang panuntunan ng buhay ng tao. Ang tanong kanino po ba ibinigay? O kanino ibinigay ang pananampalatayang ito? Alam po ba ninyo na ang pananampalatayang ito ay ibinigay na sa unang tao na nilikha ng ating tagapaglikha na wala pong iba kundi si Adam o Adam alayhi salam? Siya po ay binigyan ng panuntunan ng kanyang buhay na ang ibig sabihin pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban lamang na nag-iisang Diyos na si Allah. Sa madaling salita, ang Islam, mga kababayan ko, ito ay isa sa kanyang pakahulugan. Ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban na nag-iisang tagapaglikha. Kaya ito ang unang-unang ibinigay bilang panuntunan ng buhay ng unang tao na si Adan. At si Eva, kasama na ng kanyang mga mga anak at lahat ng mga sumunod pang henerasyon nito. Ang Islam ay hindi lang reliyon sa ngayon. Hindi lang reliyon sa panahon ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan. Para po sa ating mga kababayan, ito ang panuntunan ng buhay o naging panuntunan ng buhay ng mga maraming propeta o ng maraming propeta katulad halimbawa ni Noah, Lot, Abraham, Moises, David, Jesucristo, at Propeta Muhammad, sumakanila nawa ang kapayapaan. Ito ang kanilang pinangahawakan na pananampalataya. Teka nga pala, ang Islam, ito po ay hindi po tinatawag ito totally o actually hindi ito tinatawag na reliyon. Ginagamit lamang po natin ang salita o wikang reliyon para lamang sa paunawa ng ating mga kababayan o para sa pagkakaintindi o pagkakaunawa ng ating mga kababayan. Subalit ang pananampalatayang Islam ay isa rin po sa kanyang pakahulugan ay ang salita sa wikang Arabic din na din. Ibig sabihin, batas ng ating tagapaglikha. So ang Islam, hindi lang siya reliyon, kundi kumplitong panuntunan, batas ng ating tagapaglikha. Kaya ito ang tunay na pananampalataya na ipinagkaloob sa tao upang ang tao ay hindi magkaroon ng pagkaligaw. So ang mga tao, mayroon tayong naririnig sa mga tao, kuminsan sinasabi nilang di umano ang reliyon ay hindi na kailangan para makamit natin di umano ang kaligtasan. Pero para sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi natin kailangan ang reliyon na hindi batas ng ating tagapaglikha. So ang kailangan natin ay ang reliyon na panuntunan ng buhay at batas na ibinigay
ng ating tagapaglikha. At ito po ay walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. Bilang patunay, dahil nga sabi nga ay ang ating pananampalataya, hindi tayo pwedeng magbigay ng mga mga aral na walang basyahan o walang batayan. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sabi nga ng ating tagapaglikha na po kung kayo ay nagsasalita ng katotohanan, inyong ipakita ang inyong mga ebidensya o mga pruweba. Kaya naman, pinatutunayan na ang Islam ay siyang tunay na pananampalataya na ibinigay mismo ng ating dakilang tagapaglikha base sa kanyang inihayag ayon po sa Banal na Quran sa chapter 30 o chapter 3. Ayan, excuse me po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ano po. So sa chapter 3 sa Surah Al-Imran verse 85, sinabi ng ating tagapaglikha, "Waman yabtaghi ghayral Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ano po? Dito ay sinabi ng ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sino man ang maghangad ng iba pang reliyon liban sa Islam ay hindi tatanggapin sa kanya. So, kabilang siya ng mga talunan sa huling talata. So, sa madaling salita, mga kababayan ko, na kapag tayo ay naghanap pa ng iba pang pananampalataya, ng iba pang reliyon bilang panuntunan ng ating pamumuhay sa daigdig na ito, katiyakan, hindi tayo ibibilang ng Allah o ng ating tagapaglikha doon sa mga taong makakamit niya ang kaligtasan, kundi ibibilang tayo ni Allah sa mga taong talunan na lugi sa kanilang pamumuhay sa ibabaw ng mundong ito dahilan lamang sa hindi nila paglingon sa tunay na pananampalataya o reliyon na ipinagkaloob mismo ng ating dakilang tagapaglikha mula pa sa unang tao na si Adan hanggang sa panahon po natin ngayon. Ano po? So marami pa pong patunay hinggil po sa pananampalatayang Islam. Dahil dito mga kababayan, ang sa akin na lamang po ay suriin po natin mabuti. Huwag ho nating hayaan na ang ating mga sarili ay ilagay na lamang sa alanganin na pamumuhay. Magpasakop po tayo doon sa sinasabing panuntunan ng pamumuhay ng tao. Ito po ang pananampalatayang Islam na ipinagkaloob po mismo ng ating tagapaglikha. Actually, kung bakit po natin sinasabing kumpleto o panuntunan ng ating buhay, dahil base din po ito sa Banal na Quran. Ayon po sa chapter 5 verse 3 ng Banal na Quran, na dito ay pinatutunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito talaga ang panuntunan ng ating buhay. Al-yawma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Dito ay sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na mula sa araw na ito ay aking pinaging ganap ang inyong pananampalataya. Ipinagkaloob ang Islam bilang inyong reliyon. Dito ay pinatutunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang Islam ay ganap na, kumplitong pananampalataya na dapat isabuhay ng sino mang mga tao na nais kumilala at sumamba sa ating dakilang tagapaglikha. So pakikinggan lamang tayo, makakamit lamang natin ang ikangay inahangad ng bawat isa na kaligtasan kung tayo ay susunod sa batas, reliyon, panuntunan ng buhay na ipinagkaloob mismo ng ating tagapaglikha. Wala pong iba kundi ang pananampalatayang Islam. Bilang mensahe sa ating mga kababayan o akin pong nais iparating din po sa ating mga kababayan na huwag po nating sayangin ang ating buhay, huwag po nating sayangin ang napakaliit o napakakaunting panahon na ating ipinamamalagi sa ibabaw ng mundong ito. Sayang po ang pagkakataon na ito kung hindi tayo magpasakop mismo sa ating tagapaglikha o hindi tayo susunod sa kung ano pa mang kanyang ipinagkaloob bilang ating panuntunan ng ating buhay. Marami pong salamat sa ating pong mga kababayang Pilipino, sa lahat ng mga nanonood at nakikinig din po sa ating pong paksa.
Isa pong mapayapa at magandang hapon po sa inyong lahat. At siyempre sa atin mga kababayan at mga kapatid mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naway mapasa inyo ang kapayapaan, habag at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po muli si Brother Said Amin Atil.